Ngayon po, mga bossing, nasaan ba yun? Kung maalala nyo ho, mga kababayan, kaninang umaga, mayroon tayong ibinlag. Akala ko naman, etong damuho na ito, security. Oh, ito, oh. Ito. Boss, magandang gabi po sa inyong lahat. So dito po tayo. Akala ko naman, etong nagsasalita na ito, security ni Pulong Duterte. Nagbabalita na tapos sila ay nakahanda, naka-ready doon sa labas ng bahay ni Pulong. Di ba? O, pakinggan nyo ulit mga boss. O, para doon sa mga bago pa lang at ngayon pa lang naririnig etong balita doon sa labas ng bahay ni Pulong. Pakinggan nyo muna. Ito yung pinakalat po ng mga DDS. Sa bahay ni Congressman Pulong dito sa may Katalunan Grande. Dahil napapabalita po na may papasok po na ating mga bisita ngayon. So May papasok daw po. Ayan, may hawak pang papel. May protocol pa yata. Sabay-sabay daw basahin. magbasa-basa lang po muna tayo ngayon dito. Ito po ay isang legal requirements and implementation of search warrant. Saan kaya nila nakuha iyon? No? Hindi, tanong lang ho, mga kababayan. Saan ho kaya nila nakuha itong papel na may babasahin pa, implementation daw po ng search warrant, no? Ano to? Gawa-gawa na naman nila? Kasama na naman po sa mga fake news na pinapakalat nila? Di ba? Oh. Tapos ko, tignan mo, ginigipit ni Bongbong Marcos itong si Pulong Duterte. Ganyan na naman po ba? Dati pa lang sira na si Pulong. Doon pa lang po, siguro mga 2016, 2017, mga kababayan. Napahiya na po yan kay Trillanes. Hoy, madaming uusok ang tenga at madaming uusok ang ilong ng mga DDS dito. Bakit? Alam niyo po, si Boss Pulong, santo po ng mga DDS yan, mga kababayan. At kapag ka po naririnig nila yung pangalan na Antonio Trillanes at sasabihin natin, ipinahiya ni Trillanes si Pulong, ang gagalit po ang mga DDS niyan. Ayaw nilang makakarinig niyan. Paano ba naman nasabi ni Mark Ramos na ipinahiya na yan ni Trillanes? Yung simpleng tattoo lang ho niyan eh. Diba? Sinasabi ni Trillanes, si Pulong, meron niyang tattoo sa likod na ano yan, kumbaga, kasali sa triad. Simpleng itataas, iaangat lang ni Pulong yung likod niya para ipahiya si Trillanes, hindi nagawa. Wala. Hindi kaya. Baka nga meron talaga. Di ba tayo dati, sumusuporta pa tayo kila Duterte dati. Nung napansin natin, ay putik na tong mga ito. Simula 2017, 2016, hindi na pala mga sumasagot itong mga ito. Nabilog lang ang mga ulo natin. Yung mga pasimpleng paglabas ng mga tato, yung mga pasimpleng pagpirma doon sa waiver para doon sa mga magnetic lifter et chuchu, wala. Hanggang ngayon mga kababayan, dala-dala ng Vice Presidente sa mga impeachment. Sabi ni Rosewin Isidro, sayang ang tattoo. Tapos eto ngayon, ano naman, bago naman, meron naman, warrant of arrest daw. O tuloy natin, si Bossing, no? Sayang ang vlog niya. Okay. So, ito po, itong papel na ito. So, kung meron mga... Saan nyo ba ano yan? Saan nyo ba nakuha yung papel na iyan? papasok na mga bisita. Okay? So, ano gagawin nyo? Kunyari lang. O, sige. No, sabi naman niya, kung meron man papasok na mga bisita, ano ang gagawin ninyo? handa po tayo. Anytime na mangyayari, kanilang binabalak. Handa mag-vlog? Tingin ko yan naman eh. Diba? Dahil kapag ka ang mga kapulisan talagang merong dalang warrant of arrest para kung sino man nang-aaresto yan dyan sa loob ng bahay ni Pulong, wala kayong magagawa. Kahit pa paano si Buloyski, mas malaking tao yun kaysa kay Pulong, Duterte. Pero may nagawa po ba kayo? Wala naman, di ba? Sandamakmak. Yung mga alipores ni Kibuloy. Nung inaaresto siya, walang nagawa. Isang General Torre ang naglagay sa kanya sa oblo. Kayo,
kahit na sabihin nyo na madami kayo dyan, kung talagang may warrant of arrest para kay Pulong o kung sino man ang aarestuhin dyan, wala kayong magagawa. So, paranda po tayo at mabasa ninyo itong aking binabasa rin. So, Mga DDS, punta na kayo doon sa labas ng bahay ni Pulong. Di ba? Mahilig naman kayong maniwala sa mga ganyan no? Sabi ko nga sa inyo, sa buong Pilipinas, DDS ang pinakautu-utuho. Napakadali na mga maniwala. Napaka-gullible po. Mamayang konti. Susunod natin si Pulong. Dito kay Robin Padilla, mga kababayan. Tapusin lang natin si Pulong, ha? legal requirements in the implementation of a search warrant. So, ayan na mga boss, antabayanan ninyo ang aking mga video. At tabayanan po yung kanyang mga video, no? Para sa kanyang vlog. Yun lang ang gagawin niya. Itutok yung camera, tapos alaws na. Sabi ni Maxip, gawa-gawa lang ng DDS yung warrant na yan. Para sa mga Siguro, yung mga vlogger na ito, nag-usap-usap. Lang wala tayong content dito sa mga Duterte, no? Gawa na lang tayo ng kung ano-ano. Kunyari, may warrant of arrest si Pulong Duterte. Si Pulong naman, alam niyo naman, no, mga kababayan, kakagatin yan para magmukhang kaawa-awa po sila. Di ba, Sir Paulo, kapansanan na ata ang pagiging DDS. Tingin ko nga, no? Paano na? Kawawa naman sila Boss B. May dalawang Boss B doon sa mga DDS. DDS na nga, Boss B pa. May bangas pa. Anak na putik na yan. Tuloy. latest update. So kasama nga pala natin ngayon is si Idol Kay Talib. So kami pa lang ang nandito ngayon. So Ang bilis ng mga vlogger ng mga DDS. Paano? Sarili nilang invento yan. Gawa-gawa nila yan. Sabi ni founder ng Cereza Force, Boss B. Boss B. Bulok. Hindi. Boss Bangas. Boss Bingot. Yun ang ibig sabihin nun. Tanim, warrant na naman. Ganon. Magtataka pa ho ba tayo? No? Sino po ba ang promotor ng mga ganyan tanim-tanim na yan? Ako ho, naniniwala ho ako mga kababayan. Kumbaga, sa akin lang ho ito. No? Paniwala ko po, yung mga tanimbala na yan, nagmula yan kanino? Kay Pangulong Duterte di po ba yung mga tanimbala para siraan yung nakaraang administrasyon na mahina si President Noynoy Aquino. Tanimbala. Tapos biglang sa mga kandidatura niya, ito, tingnan nyo, sige, ipapakain ko sa inyo. Yan, bala na yan kapag nakita ko kayo, pag nahuli kayo. Tapos biglang hinto. Baka mga alipores lang din nila yun. Di ba? Para magmuka na, tingnan mo, hindi pa nakaupo si Duterte. Pero natatakot na yung mga nagtatanim-bala. Alam yung mga kilusan nila Tsaka mismong sila, umaamin. Di ba? Nagsasabi, taniman mo ng intriga yan. Nasaan yung mga DDS dito? Huwag niyong sabihin na hindi sinabi ng dating Pangulong Duterte yon. Walang nagko-comment na DDS Nasaan na yung mga yon? Wala kayong kikitain niyang piso comment. Hindi kayo nagko-comment. Dito lang yata sa vlog na ito, pinapayagan, binibigyan ng pansin yung inyong mga komento. Tapos hindi pa kayo magko-comment.